Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Daan-daang residente inilikas dahil sa banta ng lahar flow sa paligid ng Bulkang Mayon. Pagpapatupad ng no entry sa danger zone, pinahihigpitan. Mga deboto, magang pumila sa paligid ng Quirino Grandstand para sa tradisyonal na pahalik na magsisimula na mamaya. Bilang ng mga Pilipinong may trabaho dumami noong Nobyembre. Sa MBC TV correspondents, malalaking truck nagkarambola sa Dinalupihan, Bataan. Sa MBC TV Sports, ilang PVL players lumipat ng kupunan bago ang 2026 season. At sa showbiz pothead, lumpia queen na si Abby Marquez, kabilang sa mga keynote speaker sa 1 billion followers summit sa Dubai. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Inilikas na ang daan-daang residente sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon dahil sa namumurong banta ng pag-agos ng lahar. Una rito, itinaas na rin kahapon ang bulkan sa Alert Level 3. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid live ni Roel Saldico. Roel. At ito ay patuloy tayo ngayon, nandito ngayon sa Civil Defense sa Camp Seminola sa Legazpi City ay kakatapos pa ng pagpupulong ng OCD sa pinangunahan ito ni ASEC Rap Alejandro. At ngayon ay ating tinutukan kanina ang kanilang pagkasagawa ng pag-meeting dahil nga yung posible nga talagang lahar flow. At ito yung sa mga pinangambahan na mga residente at binanggit dito sa meeting yung tuloy-tuloy na pag-ulan hanggang sa mga oras nito na simula pa kagabi ay walang tigil ang tinamaan nasa may higit ng 3,000 mga individual at halos 500 na mga pamilya ang mga inilikas sa mga iba-ibang mga evacuation center sa mga oras nito. At ay kanina ng PMP, AFP ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-evacuate sa ating mga kababayan. At sa ngayon naman ay ang Philippine National Police sa kanilang law and order ay kanilang sisiguruhin na walang mga human activity sa loob ng mga permanent danger zone, yung 6 kilometer. At sa ngayon ay ang pagpupulong nila ay higpitan ang mga bawat barangay na nakapalibot naman sa Bulkan Mayon. At ito naman ang pinungahan kanina ni ASEC Rapi Alejandro dito naman sa kanilang pagpupulong sa pakaparin natin si kumusta po yung pagpupulong kanina at pagpupulong kanina sa OCD po tatlong bagay lang ang in-emphasize ko, no? Una-una, safety and security ng ating mga affected communities. Dapat wala pong tao sa 6-kilometer permanent danger zone. So, as we speak, may mga 100 families pang in-arrest. But we were assured by the province at yung PNP na magagawa naman yan hanggang bukas na maalis sila. Second, yung sustainability ng ating mga evacuation centers. So, ina-address na natin yung mga kakulangan dyan, tubig sa mga community kitchen and other facilities. And pangatlo, yung paghahanda natin pag itasa to alert level 4. So yun po, bigyan natin ng oras mag-react yung ating mga ahensya. Nandiyan naman ng mga resources na available at we assure our local government units na yung national government handa kaming magbigay tulong kaagad
or ibigay yung mga augmentation na kailangan ng probinsya. Okay, UN may tanong kay ASEC Rafi Alejandro. Wala na ito. Yes, Ruel, can you hear me? Si Karen ito. Hello? Yes, Ruel. Siguro ang katanungan ko lang, kumusta yung lagay ng panahon dyan? Kasi kahapon, may mga eskwelahan sa may Albay na nagsuspindi ng klase. Oo, Ruel, can you hear me? Hello? Yes, oo, Ruel. So kahapon, yung lagay ng panahon, kasi kahapon may mga nagsuspend nga ng mga klase sa mga paaralan. Itong pag-uulan, kumusta naman dyan sa area malapit sa Mount Mayon? At kung sakali man na may mga biglaang malalakas na ulan na nakaka-aggravate ito, makakapagpalala pa ito sa sitwasyon dyan, nabanggit mo, yung posibleng lahar flow. So nakahanda na ba ang ating LG at mga kababayan dyan, Ruel? Oo, kasama sa pagkakanta yung weather condition nito. Apektado tayo ng shear line dito sa Bicol, dito sa Albay. Kaya tuloy-tuloy yung pag-uulan. So, hindi pa maganda yung panahon. Kaya kasama po sa pag-build up namin ng scenario, itong weather. So, pinaghahandaan natin ito. Kasama yung mga yung mga eskwela, may mga lugar na nag-suspend ng klase kasi hindi pa po talaga maganda ang weather dito. But kinoconsider po yan sa ating planning at pinaghahandaan natin na hindi lang yung activity ng Mayon, pati na rin yung activity ng ating weather. Right, si ASEC Rafi po ito, tama, ng Office of Civil Defense. Thank you po, ASEC Rafi. Yes, ma'am. Thank you po. Okay, ingat po kayo. Ruel? Si ASEC Rafi Alejandro ang nag-OCD. Larito sa Office of Civil Defense sa Region 5 sa County sa Legazpi City. Ito si RH18 para sa MBC Network News. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Ruel Saldico. Kaugnay niyan, pinag-iingat ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga local government unit at mga residente sa Bicol Region, lalo na ang mga nasa high-risk areas kasunod ng pagtaas ng alert level 3 ng Mayon Volcano. Inatasan ng DILG ang mga LGU na ipatupad ang agarang paglikas ng mga residente sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Ang mga komunidad naman na nasa loob ng 7 hanggang 8 kilometer mula sa bulkan ay pinaghahanda rin sa posibleng preemptive evacuation sakaling lumala pa ang aktibidad ng Mayon. Batay sa datos ng DOST FIVOX, patuloy na nagpapakita ng senyales ng pag-aalboroto ang bulkan mula pa noong Enero 1. Kabilang dito ang tuloy-tuloy na pagguho ng lava dome sa tuktok ng Mayon na nagdudulot ng daan-daang rockfall events, ilang volcanic earthquakes at pagdaloy ng pyroclastic density currents. Samantala, kasado nang magsimula mamayang alas 7 ng gabi ang tradisyonal na pahalik sa imahen ng Jesus Nazareno na kasalukuyang nakalagak sa Quirino Grandstand. Maaga namang nagsipila ang mga deboto na nais makauna sa simbolong pahalik sa puon. Narito ang balita ni Boy Gonzales. Maagang pumila ang ilang deboto sa bahagi ng South Drive para sa pahalik ng Jesus Nazareno. Ayon sa pamanuhan, gaganapin ang nabanggit na aktibidad mamayang alas 7 ng gabi sa Quirino Grandstand. Ilang sa mga deboto ay kagabi pa nanatili sa lugar at doon na rin nagpalipas ng magdamag, handang maghintay hanggang sa oras ng pahalik. Ang mga pumila ay nagmula pa sa iba't ibang lungsod at karating lalawigan. Nakahanda na rin ang Quirino Grandstand para sa pahalik at sa mismong araw ng traslasyon. Kaugnay nito, nakastambay na ang mga tauhan ng local government na Manila Police District, MMDA at mga medical personnel para sa mga nakatakdang aktibidad lalo na sa paligid ng Quirino Grandstand. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay niyan, wala pang namomonitor ang Philippine National Police o PNP na seryosong banta sa seguridad ng mga debotong makikisa sa taunang traslasyon ng Jesus Nazareno. Pero payo ng PNP, iwasan ang pagsusuot ng hoodies at sombrero. Ang dahilan kung bakit tinutukan live ni Edniel Parosa. Edniel? Well,
pigitang bansa sa seguridad ng bansang Prisya bago ang pista ng Jesus Nazareno sa Maynila sa Enero 9. Pero ayon kay Acting PNP Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr., kaya monitoring kahit sa social media upang ma-verify ang mga lulutang na impormasyon kaugnay ng gagawing event. Gayunman, pinayuhan ni Nartates sa mga deboto, huwag nang magsuot ng hoodies o cap para sa pagtitipong dadalawan na tabilyo katao. Hindi ba nabanggit sa paalaman ng PNP Chief? Bago sa social media rin nakita ang pagikayat sa mga kabataang nakaitim na hoodie at maskarang ng gulo sa September 21 anti-corruption rally. Samantala, bawal din sa posisyon ng Nazareno ang paputok at iba pang pyrotechnic device, gas, water canister o iba pang babasagin, bag at hanggat sa paari ay mamahaling gamit. Paalala ng PNP sa publiko, maratiling mapag-check sa paligid at parating makinig sa ngayong araw, kasado na ang send-off ceremony. Higit sa 18,000 pulis na totoong blast halik sa konstitusyon. Kahapon pa, simula ang SRPO Network News. Ako si Adriana Rosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, pumalo sa 95.6% ang employment rate o katumbas ng higit 600,000 na Pilipino ang nagkaroon ng trabaho noong Nobyembre ng nagdaang taon kung saan muling nanguna ang service sector. Ang iba pa nga nilalaman ng datos, tinutukan ni Dustin Bayog. Dumami ang mga Pilipino nagkaroon ng mayroon pa ring trabaho at negosyo para sa buwan ng Nobyembre na nakaraang taon. Ito ang lumalabas sa ulat ng Philippine Statistics Authority kung sa 95.6% ang naitalang employment rate o bahagdan ng mga Pilipinong mayroong trabaho. Katumbas ito ng 49.26 milyong Pilipino na siyang mas mataas kumpara sa 48.62 milyon na mayroong trabaho ng buwan ng Oktubre. Nananatili ng mga services sector ang may pinakamalaking ambag sa employment rate sa 62.1% na sinundan naman ng sektor ng agrikultura at industriya. Kasunod dito, bumaba rin ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo sa 4.4% mula sa 5.0% noong buwan ng Oktubre. Katumbas ito ng 290,000 na bawas sa 2.54 milyong unemployed persons na naitala noong buwan ng Oktubre, pero higit kalating milyon taas pa rin ito para sa 1.66 million unemployed workers noong taong 2024 sa kaparehong buwan. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, bagaman may mga sektor na tumaas ang bilang ng mga nagkatrabaho, ay hindi ito nakita sa ibang sektor sa kabadong Bermans. Aniya, isa sa mga dahilan ng pananalasan ng bagyong Tino o Tuwan noong Nobyembre na nakapekto sa galang trabaho, lalo na sa sektor ng restaurant at food services at retail trade. Samantala, bumaba rin ang bilang ng mga underemployed o mga taong naghanap ng karagdagang oras ng trabaho sa 10.4% o 5.11 underemployed workers mula sa 12.0% noong buwan ng Oktubre. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dinipensahan naman ni Budget Acting Secretary Rolando Toledo ang legalidad ng unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Mahigpitan niya ang proseso para lamang makapaghugot ng pondo mula rito. Pinabulaanan din ng DBM ang napaulat na delay sa benepisyo ng mga uniformed personnel. Narito si Kyle Bulyas. Iginiit ng Department of Budget and Management na hindi ilegal ang pagkakaroon ng unprogrammed appropriations sa pambansang budget. Sa panayam ng DZRH News, ipinaliwanag ni DBM Acting Secretary Rolando Toledo na ginagamit lamang ito kung nasusunod ang mga kondisyon para rito, pangunahin na kung mayroong excess revenue. Kailangan muna aniyang dumaan sa mahigpit na balidasyon at makakuha ng sertifikasyon mula sa Bureau of Treasury bago mailabas ang pondo. Hindi ito illegal kasi ito ay binigay ng Kongreso sa atin na ayon sa batas, hindi po natin siyang gamitin bilang to tap that, lalo na po sa mga project
na urgent at saka kailangan nating implement. Sa 243 billion pesos na unprogrammed appropriations na niratipikahan ng Kongreso, vinito ni Pangulong Bongbong Marcos ang nasa 92.5 billion pesos na line items. Pero ayon kay House Deputy Minority Leader Congressman Egay Erice, unconstitutional ang lahat ng uri ng unprogrammed funds dahil hindi tiyak ang pagkukunan nito ng pondo. Sinugundahan din ito ni Representative Laila De Lima at sinabing mismong si Executive Secretary at dating Finance Secretary Ralph Recto ang umamin na halos wala ng excess revenue na maaring makolekta at paghugutan para sa UA. Bukod dito, sinabi ng Makabayan Block na itinataguyod lamang umano ng 2026 General Appropriations Act ang pork barrel system, patronage politics at ang pagpapatuloy ng sistematikong korupsyon sa pamahalaan, mga bagay na itinanggi ng administrasyon at ni Toledo. Ang UA or ang program appropriation, okay, sinabi rin ng Pangulo ay hindi blank check, hindi pork barrel at hindi political fund. Ito ay isang safety net at hindi shortcut ito. Samantala, pinabulaanan naman ni Toledo ang ulat na maaantala umano ang mga benepisyo at sahod ng mga uniform personnel. Ayon sa kanya, inilipat na ang budget para sa salary increase at retirement benefits mula sa Miscellaneous and Personal Benefit Fund patungo sa mga kaukulang ahensya na magpapatupad nito. Ibig sabihin, mas mabilis na itong matatanggap ng mga uniform personnel dahil papasok na ito sa kanilang comprehensive releases. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, bago magsimula ang PVL 2026 season, nag-umpisa na rin ang malalaking pagbabago ng mga kupunan, kasabay ng sunod-sunod na paglipat at paghihiwalay ng mga key players sa kanilang teams. Ang mga roster change at paglipat ng players sa report na ito. Nagkakaroon ng malalaking pagbabago sa mga roster ng mga kupunan sa Premier Volleyball League bago magsimula ang 2026 season. Matapos sumiwalay sa kanilang orihinal na kupunan ng ilang professional players. Nanguna sa mga paglipat si Aya Laure na opisyal nang lumagda sa Chocomucho Flying Titans, 1 taon matapos sumiwalay sa Cherry Tigo Crossovers na hindi na aktibo. Makakasama niya sa Flying Titans sina Caitlin Viray, Alina Bicar at Jai Atienza at inaasahang makakatambal niya si Cici Rondina, kapwa niya produkto ng University of Santo Tomas at SEA Games gold medalist. Samantala, kasabay ng pagdaragdag ng bagong manlalaro, nagpaalam din ng Chocomucho kina Royce Tubino, Bia General, Cherry Nunag at Aduke Gugunsaya. Pinatibay din ng Strong Group Athletics ang kanilang lineup matapos kunin ng serbisyo ng ilang manlalaro na nakatakdang maglaro para sa Farm Fresh Foxies at Zeus Coffee Thunderbells. Matapos ang 4 na taong pananatili sa Petrogas, kabilang ang pagkakampyon sa 2025 PVL Reinforced Conference, humiwalay na rin sa koponan si Remy Palma at nakataktang sumali sa SGA bilang playing assistant coach. Sumunod din sa pag-alis sa Petrogas sina Joy Dacoron, Blove Barbon at Chi Saet na sasama kay Palma sa SGA matapos ang 7 taong pananatili ni Saet sa Angels. Sumali rin sa SGA ang mga dating Flying Titans na sina Tubino at General, gayon din si Aimee Hernandez mula sa Crossovers. At sa hangaring makabalik sa tuktok ng PVL, nakaranas din ng mga pag-alis ang Kimline matapos magpaalam si Mafe Galanza, Pao Soriano, Riza Mandapat at Mitch Morente. Inaasahang magdadala ang mga pagbabagong ito ng bagong dynamics sa paparating na 2026 PVL season. Sa aming pagbabalik, Alex Iyala tinalo ang kalabang Croatian sa unang round ng ASB Classic Singles sa New Zealand. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. PBBM may mensahe sa AFP hinggil sa pagbabantay sa kaban ng bayan. Sa MBC TV Global, grupo ng mga relihista sa Israel, sinagasaan ng bus, isa patay. At sa Showbiz Spotted, Robbie Domingo at misis nitong si Mikey Pineda may maagang blessing ngayong 2026. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ang karagatang sakop ng Manay, Davao Oriental kaninang alas 11:02 ng umaga. Ayon sa FIVOX, may lalim na 23 kilometro ang lindol, ngunit pinawi naman ang pangamba ng tsunami. Naramdaman ng hanggang intensity 5 na pagyanig sa mga sumusunod na lugar. Intensity 5 sa Manay, Davao Oriental, Hinatuan sa Surigao del Sur, Talacogon sa Agusan del Sur. Samantala, intensity 4 naman ang naramdaman sa Bislig City at Caguait, Surigao del Sur, Tarragona at Katil sa Davao Oriental, habang intensity 3 sa Tandag City sa Surigao del Sur, Boston at Baganga sa Davao Oriental, Claver sa Surigao del Norte. Intensity 2 naman ang naramdaman sa Davao City, General Santos City, Butuan City, at Baybay City at Palo sa Leyte. Ganon din sa Hinundayan, San Juan at San Francisco sa Southern Leyte. Samantala, sa panayam ng DZRH kay John Michael Belena, ang Municipal Planning and Development Officer ng Manay LGU, nagbigay na ng direktiba ang Municipal Mayor ng lungsod para sa suspensyon ng klase at pasok sa gobyerno ngayong hapon. Katapos na po ng namin sir, ng instruction po niya na meron na pong suspension po ng work and classes po with regards to the 6.7 magnitude earthquake. So yun sir, bali magkakaroon po ng suspension ng work and class vis-a-vis dito sa nangyaring 6.7 magnitude earthquake po. Integridad at katapatan sa bansa ang apela ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng Sandataang Lakas ng Pilipinas sa isang promotion ceremony sa palasyo kaninang umaga. Higit dito, umaasa rin ng Pangulo na maging kasangga ang militar sa pagbabantay sa kaban ng bayan. Narito ang report ni Let Narciso. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ng mga bagong promote na general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines sa Malacanang kanina. Sa kanyang talumpati, nagbilin ang Commander-in-Chief sa 37 bagong promote na opisyal na mamuno ng may integridad. Binigyang diin ito ng isang tunay na pinuno ay nasusukat sa tamang asal at magandang halimbawa na ipinakikita at hindi sa taas ng ranggo. Kasabay nito'y hinimok ng Pangulo ang AFP na magsilbi ring katiwala ng kabanang bayan bilang karagdagan sa tungkulin ng mga sundalo na tagapangalaga ng seguridad ng bansa. Dapat anyang maging responsibilidad rin ng mga ito ang pagbabantay sa pondo ng taong bayan. More than your role as the protectors of our nation, you must also be among the faithful stewards who guard public resources. Be among those who ensure that every peso translates into capability, preparedness, and integrity. Binanggit ni Pangulong Marcos na nakapaloob sa pambansang pondo ang para sa pagtaas ng sahod at subsistence allowance ng military at uniformed personnel. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinapanawagan ni Gabriela Party List Representative Sara Ilago ang turuyang pagtatanggal sa 12% value-added tax o VAT sa presyo ng mga pagkain kasunod ng 1.8% na paglobo ng inflation noong Disyembre. Kinontra rin ng kongresista ang mungkahi na kakailanganing mangutang ng bansa ng trilyong piso para punan ang pag-alis sa VAT. Magbabalita si Milky Rigunan. Dapat prioridad ng gobyernong maibaba ang presyo ng mga pagkain sa pamamagitan ng pag-alis ng 12% VAT. Ang panawagan ay ginawa ni House Assistant Minority Leader Sara Ilago ng Gabriela Women's Party List sa harap ng pinakahuling inflation data na nirelease ng Philippine Statistics Authority. Sa datos ng PSA, tumaas ng 1.8% ang inflation noong Disyembre, dala ng mataas na presyo ng mga bilihin lalo na ng pagkain. Ayon kay Ilago, hindi dapat pinapasa ng mamayan ang bigat ng inflation habang patuloy na binubuwisan ng pagkain at iba pang mga basic services. Git ni Ilago, ang VAT ay hindi makatarungan at dapat nang tanggalin. Hindi rin tinanggap ni Ilago ang paliwanag ni dating Finance Secretary at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto na mangutang ang gobyerno ng mahigit 1 trilyong piso kapag inalis ang 12% VAT. Sabi ni Ilago, walang karapatan ng gobyernong gawing dahilan ang pangungutang kung mismong sila ang nasa
nasa likod ng umano'y mga korupsyon at maling prioridad. Sa katunayan anya, inaprobahan pa ng gobyerno ang 2026 national budget na nagpapalakas umano sa pork barrel system at patronage politics. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasunod ng pagkakapasa ng tinawag na Most Transparent National Budget, plano itong segundahan ng Kamara at Senado ng isang Joint Congressional Oversight Committee. Sa tulong ng komite, mahigpit na babantayan ang implementasyon ng mga proyekto at tiyakin na ginagasta ang pondong inilaan para rito. Tinutukan niya ni Raymond Dadpaas. Bubuo ng Joint Congressional Oversight Committee ang Kamara de Representantes at Senado para bantayan ang paggastos sa national budget. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, na siyang chairman ng Senate Committee on Finance, layunin nito na bantayan ang implementasyon ng iba't ibang mga programa na nakapaloob sa 2026 budget. Ayon kay Gatchalian, may ilang bagay na target nilang tignan. Kabilang dito ang underspending ng ilang ahensya ng gobyerno kaya't hindi nagagamit ang kanilang pondo sa loob ng isang taon. Ang implementasyon ng mga foreign assisted project at ilan pang proyekto na kailangang ayusin at paghusayin ang implementasyon. Paliwanag ng senador sa pamagitan nito ay pagdating sa deliberasyon sa panukalang budget para sa susunod na taon, malinaw sa kanila kung ano ang status ng mga proyekto at mga programa na paglalaanan muli ng pondo para sa 2027 budget. Sabi ni Gatchalian, kukonsultahin nila ang Kamara de Representantes kung gaano karami ang magiging miyembro ng Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditure. Kapag ito ay maorganisa, balak ni Senador Gatchalian na magsagawa ng ocular inspection sa ilang mga infrastructure projects ng gobyerno para makita nila ng personal ang mga ito, gaya ng mga irrigation project na inirereklamo sa tuwing budget season dahil hindi matapos-tapos o kaya ay palpak ang mga proyekto. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, apektado pa rin ang bansa ng umiiral na shearline, easterlies at amihan. Malaki muli ang tsansa na mapagulan dito po sa Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Northern Samar dahil po ito sa banggaan ng malamig na amihan at mainit easterlies o kung tawagin po ay shearline. Habang sa nalalabing bahagi ng Visayas ay maulap na papawirin at kalat-kalat na ulan na maaaring maranasan dulot naman po ng easterlies. Mag-ingat po sa banta ng pagbaha at pagguho ng mga lupa para sa mga nabanggit na lugar. Dito naman sa Cordillera, Cagayan Valley at Aurora ay may ng ulan na mararanasan maliban sa lamig na panahon dahil po yan sa bugso ng amihan. Habang mga panandaliang ulan ang mararanasan dito sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon dahil pa rin po sa naturang weather system. Samantala, apektado naman ang Palawan sa trough o extension ng low pressure area na nasa labas ng bansa. Pero ayon sa Pag-asa ay mababa ang tsansa nito na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Manatiling umantabay sa weather update ng Pag-asa at dito lamang po sa DZRH. Ako si Dustin Bayog ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating pagtanda, kaliwat ka ng misconception ang ating nakagisnan pagdating sa mga bagay, tao, pangyayari, maging sa mga hayop. At magandang halimbawa dyan ang paniniwalang pink daw, ang kulay ng mga flamingo. Kaya naman, alamin na this, ano nga ba ang tunay na kulay ng mga flamingo? White o maputla? Yan talaga ang kulay ng mga flamingo kapag sila ay ipinanganak. Nagiging pink lang ang mga ito habang tumatagal dahil sa kanilang diet na binubuo ng shrimp o hipon, algae at maliliit na crustaceans. Ang mga pagkain ito ay may taglay na natural na pigment na tinatawag na carotenoids. Kapag natunaw na ito sa katawan ng flamingo, napupunta ang pigment na yan sa kanilang balahibo, binti at sa kanilang tuka. Kaya unti-unti silang nagiging kulay pink. Kapag kulang naman sa ganitong uri ng pagkain, pwedeng magmukhang maputla o halos puti na ang isang flamingo, lalo na yung mga nakikita natin sa ilang mga zoo. Kaya naman kapag mas pink ang isang flamingo, ibig sabihin nito ay mas maganda at mas balanse ang kanilang diet. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this.
Patay ang isang binata sa Israel matapos sadyaing sagasaan ng isang rumaragasang bus ang isang grupo ng mga nagkikilos protesta para tuligsain ang sapilitang pagpapasali ng mga kabataan sa puwersa ng militar ng bansa. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Israel, isang binata ang nasawi, 3 naman ang sugatan matapos masagasaan ng isang rumaragasang bus ang isang grupo ng mga nagpoprotesta sa Jerusalem. Ayon sa driver na ngayon nasa kustodiya ng mga otoridad, naging ganti lamang niya umulo ito matapos mauna siyang atakihin at magsunog din ng mga basurahan, mamukol ng mga itlog at iba pang mga bagay sa mga pulis at mga kinatawan ng media. Ang naturang protesta ay pinangunahan ng mga ultra-Orthodox Jews para tuligsain ang military conscription sa kanilang bansa o ang sapilitang pagpapasali sa mga young adults sa puwersa militar. Samantala, umakyat na sa 6 ang bilang ng mga nasawi sa Europa kung saan 5 sa Paris, France at 1 naman sa Bosnia dahil sa biglang pagbaba ng temperatura sa rehiyon at nakapagtala na iba't ibang uri ng aksidente. Habang daang-daang flights naman sa France ang nakansela dahil sa tila nabalot na sa yelo ang bansa at matabunan ng mga runway gayon din ang ilang mga pangunahing daan o kalsada. Sa Great Britain naman ay nakapagtala ng mababang temperatura na aabot sa negative 12.5 degrees Celsius habang negative 10 degrees Celsius naman sa Eastern England. Sa iba pang balita, nangangamba naman ngayon si US President Donald Trump na maaari siyang ma-impeach o mapatalsik sa pwesto kung sakaling hindi manalo ang mga Republican sa darating na US midterm elections. Kung saan sa naging pahayag ng Pangulo ay mataas ang tsansa na patalsikin siya ng mga Democrat sakaling makuha nito ang mayorya. You gotta win the midterms. Because if we don't win the midterms, it's just gonna be, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. We don't impeach them, you know why? Because they're meaner than we are. Nakatakda naman ang nasabing eleksyon sa darating na Nobyembre para ihalal ang nasa higit 400 bakanting upuan ng Kongreso, gini na 33 posisyon naman sa Senado. Magugulat ang naging mainit ang mga mambabatas sa Amerika noong nakarang taon nang dahil sa pagpasa ng kanilang budget at nagkaroon ng US government shutdown na tumagal na mahigit 40 araw. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, agad namang bumuho sa mga komento ng pagbati para sa TV host na si Robbie Domingo at kanyang non-showbiz wife na si Mikey Pineda. Ito ay matapos inanunsyo ng mag-asawa ang kanilang paparating na little bundle of joy. Narito ang aking showbiz report. Kasabayan ng kanilang second wedding anniversary, inanunsyo ng TV host na si Robbie Domingo at kanyang non-showbiz wife na si Mikey Pineda na magkakaroon na sila ng baby. Idinaan ng soon-to-be mommy and daddy ang pagbabahagi ng naturang good news sa Instagram, kalakipang kuhang video ng unang malaman ang ipinagbubuntis noong Setyembre. Wait, what's this? Well, it's 2 lines. Oh, no way. No way. Wow. Samantala, caught on cam din ang mga reaksyon ng kanilang pamilya at kaibigan nang i-reveal ang inilarawang greatest blessing sa kanilang buhay. No way! We can do it! Oh my God! Magunita na taong 2023 nang maging laman ng mga balita ang pakikipaglaban ng misis ni Robbie sa dermatomyositis, isang rare autoimmune disease na nagdudulot ng muscle weakness, inflammation at skin rash. Halos 6 na taong ding magkarelasyon sina Mikey at Robbie Domingo bago ikinasal noong 2024 sa isang simbahan sa Pulilan, Bulacan. At sa aking pagbabalik, Pinoy Pride at Lumpia Queen Abby Marquez handa na nga bang sumabak sa international stage? Mga detalye at tutukan dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Abangan sa aming pagbabalik, suspect na pumaslang sa isang babae na isinilid sa storage box. Sumuko na.
Sa NBC TV Sports, Alex Iala patuloy ang pag-arangkada sa round 1 ng ASB Classic sa New Zealand. Sa experts' opinion, pagbilad sa araw sa loob ng 10 minuto, nakatutulong nga ba sa ating katawan? Yan at marami pang iba dito lamang sa NBC TV Network News. Sumuko na ang suspect sa pagpatay sa babaeng isinilid sa storage box na natagpuan sa isang ilog sa barangay Pinag-Uwarasan sa Basud, Camarines Norte. Kinilala ng Batangas Police ang 35 anyos na suspect sa alias na Arnel na isang security guard. Itinurn over na ng Rosario Municipal Police Station sa Cabuyao Police ang suspect na napag-alamang live-in partner ng biktima. Samantala, kinilala naman ng pulisya ang biktima na si Anelis Agocoy, 38 years old, at residente ng Barangay Bura, Katarman sa Camiguin. Nabatid na galing pang Calamba, Laguna ang suspect at sumakay ito sa isang bus na biyaheng Daet, Camarines Norte, dalang naturang storage box noong gabi ng Enero 1. Sa iba pang balita, matinding traffic naman ang sumalubong sa mga motorista sa Bataan matapos magkarambola ang ilang malalaking truck sa Olongapo, Gapan Road. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nagdulot ng perwisyo sa mga nagdarang motorista ang naganap na banggaan ng malalaking truck alas 6 kagabi sa kabaan ng Olongapo, Gapan Road, barangay na Paring Dinalupiang, Bataan. Batay sa paunang investigasyon, isang dump truck ang nagsasagawa ng U-turn habang nakabukas ang hazard light. Dahil dito bumagal at huminto ang kasunod na utility vehicle upang magbigay daan. Gayunman, isang truck bus na paparating mula sa likuran ang nawala umano ang preno at bumangga sa dalawang sasakyan na nagdulot ng sunod-sunod na banggaan. Bunga ng insidente, nasira ang isang poste ng ilaw sa karsada at isang maliit na tindahang sari-sari, gayon din ang 3 sasakyang sangkot. Wala namang naiulat na nasugatan habang patuloy pang inaalam ang kabuang halaga ng pinsala. Isinagawa ng Dinalupiang Pulis ang kakulang investigasyon at naghahanda ng karampatang ulat kaugnay sa naganap na insidente. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Timbog ang 38 anyos na high-value individual drug suspect na si alias Janong, residente ng Barangay Zone 5, Rosales, Pangasinan, sa anti-drug operation ng Rosales Police. Batay sa ulat ni Chief of Police Major Noel Kabakungan, pasado alas 8:10 ng gabi nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team sa Barangay Zone 5 matapos silang makipag-ugnayan sa PDEA Region 1. Isang nagkunyaring buyer gamit ang mark money, nakabili sa suspect ng 19 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 127.73 grams at may street drug price na 868,563 pesos at agad itong inaresto. Nasamsam sa suspect ang mark money ginamit sa operasyon. Naharap ito ngayon sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na kasalukuyang nakapiit sa Rosales Police Station. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aris, 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasabat ng kapulisan ang tinatayang 340,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang joint anti-illegal drug operation sa Purok San Jose, Barangay Manikling, San Isidro, Davao Oriental. Ayon sa Police Regional Office 11, ang operasyon ay pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 11, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency, na nagresulta sa pag-aresto sa isang suspect na kabilang sa top 10 high-value individuals ng rehiyon na kinilala lamang sa alias na Toyno. Nakumpiska mula sa suspect ang ilang pakit
quantity ng hinihinalang shabu. Gayon din ang iba pang non-drug items. Nasa kustodiya na ng San Isidro Municipal Police Station ang suspect at harap sa mga kasong paglabag sa Section 5 at 11 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ni PR11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete ang mga operatibang unit sa kanilang patuloy na kampanya laban sa iligal na droga na layong mapamanatili ang kaayusan at kaligtasan sa Davao Region. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nananatiling baha ang ilang lugar sa lalawigan ng Northeast Samar matapos ang malakas na pag-ulan noong nakaraang araw sa Ninang Shoreline. Tinuturing itong dagok ngayon ng ilang mga apektadong residente kung saan umaabot daw ng ilang araw bago tuluyang humupa ang tubig. Humupa na ang baha sa ilang lugar pero nananatiling baha pa rin ang ilang mga lugar dito sa lalawigan ng Northeast Samar hanggang ngayon. Ganito ang sitwasyon ng nasabing mga lugar tuwing bumubuhos ang malakas sa pag-ulan, partikular ang ilang bahagi ng Barangay Dalakit sa bayan ng Katarman. Gayunpaman, sa report ng PDRMZ, zero casualty ang lalawigan sa kabila ng mga pagbaha. Ngunit apektado ng shoreline ang 24 municipalities at 90 na mga barangay. Noong January 5, sa record, 50 na ang binaha at nagkaroon ng landslide sa Barangay Washington, Katarman at Barangay Mirador sa bayan ng Mondragon. Naitalang rock slide at soil erosion sa Barangay Trangge, bayan ng Katarman. Aabot naman sa 500,000 ang halaga ng mga napinsala sa agrikultura. Naitala naman ang 1,449 na mga pamilya o 5,332 na individual ang apektado. 984 naman na pamilya ang nilikas sa mga evacuation centers. Nakapagbigay naman agad ng pagkain o ayuda ang ilang mga barangay sa kanilang mga residente na apektado ng pagbaha. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilipat na mula sa Bureau of Jail Management and Penology, Negros Island Region sa iba't ibang correctional facilities ang 69 na mga persons deprived of liberty o PDLs mula sa kulungan sa Negros Island Region. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology, NIR spokesperson, Jail Senior Inspector Attorney Jonevin Ray Umadhay, 69 na mga PDLs, 56 dito ang mga lalaki na ipinadala sa Bureau of Corrections sa Muntinlupa City. 10 na mga babae ang inilipat naman sa Correctional for Women at 3 naman sa National Center for Mental Health. Dagdag pa ni Umadhay, isa rito sa mga operations na isinagawa ng BJMP NIR kung saan ililipat ang mga PDLs na convicted na sa National Penitentiary. Mula sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Power of sunlight. Karamihan sa atin takot na mabilad sa araw dahil ayaw na umitim o pagpawisan. Pero alam nyo ba na ang pagpapaaraw pala ay mayroong benepisyo sa atin. Hindi lang ang vitamin D, kundi marami pang iba. Alamin natin yan sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Ang pagpapaaraw o pagbilad sa sikat ng araw ay mabuti para sa ating utak, mood at energy. Isa sa pangunahing benepisyo na maibibigay nito sa atin ay ang vitamin D, nutrients na kailangan ng ating katawan, katuwang ang calcium sa pagpapatibay ng ating mga buto at immune system. Ayon sa mga eksperto, ang natural na liwanag ng araw sa umaga ay nagdudulot ng produksyon ng serotonin na kilala rin bilang happy hormones. Nakatutulong ito upang mapabuti ang ating mood, konsentrasyon at kalinawan ng pag-iisip na mas positibo ang epekto kaysa sa caffeine boost na dulot ng pag-inom ng kape. Nakatutulong rin ang ultraviolet exposure nito sa mga taong may skin conditions tulad ng psoriasis, eczema, jaundice at acne. Ayon pa sa mga pag-aaral, kinakailangan lang ng minimum na 10 minuto
para makuha ang mga benepisyong ito. Gayunpaman, 10 to 30 minutes naman ang rekomendasyon para sa mga taong may darker skin tones. Kaya naman, payo ng mga eksperto, start your day right and absorb sunlight. Sabayan ng ehersisyo at pag-inom ng maraming tubig. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, patuloy ang magandang performance ni Filipino tennis star Alex Ayala sa ASB Open matapos talunin ang kalabang Croatian sa unang round ng ASB Classic sa New Zealand. Ang mga detalye sa report na ito. Magandang simulang ipinakita ni Filipino tennis star Alex Ayala sa kanyang 2026 campaign matapos talunin si Croatian Daldona Vekic sa unang round ng ASB Classic sa Auckland, New Zealand. Si Ayala, na ika-4 na seeded sa torneo, ay bumawi matapos matalo sa unang set at nagwagi sa score na 4-6, 6-4, 6-4 laban kay Vekic, ang world number 69 at silver medalist sa 2024 Paris Olympics. Nagkaroon ng mahigpit na labanan sa unang set matapos makabawi si Vekic mula sa 0-3 na pagkakalamang ni Ayala upang agawin ang set at 6-4. Muling bumangon ang Pilipinas sa ikalawang set, maagang nakabreak at umabante sa 2-0. Bagamat nakahabol si Vekic at pinalapit ang score sa 5-4, nanatiling matibay si Ayala at naipwersa ang ikatlong set. Sa deciding set, nagpalitan ng malalakas na tira ang dalawa hanggang sa makalikha si Ayala ng break mula sa 3-3 patungo sa kanyang panalo. Magugulitang naon na ring nagtagumpay si Ayala sa doubles noong Lunes kasama ang Amerikanang si Iva Jovic matapos talunin ang veteranong sina Venus Williams at Elina Svitolina. Nakatakdang harapin ni Ayala ang isa pang Croatian si Petra Marcinko sa ikalawang round ng torneo. Hashtag Pinoy Pride's upcoming 1 billion followers summit sa Dubai. Kabilang kasi ang food content creator at binansagang lumpia queen na si Abby Marquez sa mga magsisilbing keynote speaker. Narito ang aking showbiz report. Magandang bungad ng 2026 para sa binansagang lumpia queen na si Abby Marquez ang pagiging bahagi sa nalalapit na 1 billion followers summit sa Dubai. Ang food content creator magsisilbing keynote speaker kasama ang iba pang bigating social media personalities sa mundo gaya ni Mr. Beast, Will Smith, Max Amini, Nigel Ong aka Uncle Roger at David Dobrik. Tila di nga makapaniwala si Abby sa panibagong milestone na ito. Special mention naman sa kanyang post ang lahat ng mga sumusuporta sa kanya. Magunita na noong nakaraang taon, ilan sa mga naging highlight ng karera ni Abby ay nang kilalanin bilang Food Content Creator of the Year sa World Influencers and Vloggers Awards during the Cannes Film Festival sa France. Gayon din ang kanilang collab ng culinary icon na si Chef Gordon Ramsay. Nakatakdang ganapin ang 1 billion followers summit sa darating na January 9 to 11 sa Emirates Towers Museum of the Future sa Dubai. Para sa MBC TV Network News, ito muna yung Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At iyan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Ito si Yuel Reyes. At ako naman si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.